naging Holy Week peaceful naman. So, ang naging Holy Week peaceful naman at nakita natin sa mga larawang lumabas na nagbanding yung pamilya, yung first family. Bonding, Nagbanding, kumain, nagsalo-salo. At, nagdasal, malamang. Nagdasal, of course, and nag-beach. So, yun, medyo nag-relax, kumbaga. Yun naman yung sinasabi lagi ng Pangulo na ginagawa niya tuwing Holy Week. Okay, Julie, sabi ng palasyo kay Attorney Harry Roque, go home, no? May ginagawa ba ang Malacanang para mapauwi itong si Attorney Roque? First, una, Paps, yung context kung bakit ba nasabi ng palasyo yan. Nahingan kasi ng reaksyon ng palasyo doon sa sinabi ni Attorney Roque. Ang sabi niya kasi, sana daw umami na or magsalita na si Senadora Amy Marcos na in-endorse na nga ni Vice President Sara Duterte umamin daw dahil may mga report nga daw na bangag di umano yung kanyang kapatid si Pangulong Bongbong. So ang sabi ng palasyo, fake news peddler na daw itong si Attorney Roque kasi hindi naman nga daw wala namang kumpirmasyon ng mga ulat na sinasabi at ipinapakalat niya yung impormasyon, yung pulveron video na yan. So doon naman sa ginagawa para mapauwi kasi may pending cases or isasampang charges dito kay Attorney Roque at iba pang vlogger. Ang sabi nga na palasyo, hindi pa daw na isasampa yung kaso at bibigyan daw ng due process sila. So hindi pa magpapatulong sa Interpol o sa kahit na anong ahensya para sa pagpapauwi sa kanya. Julie, sa ibang issue, tila ba binanata ng palasyo si Senadora Cynthia Villar sa usapin ng rice tariffication law? Ano ba yung napag-usapan doon, Julie? Paps, kasi yung matunog ngayon na ilan sa mga kandidato or senatorial candidates, sinasabi nila dapat daw amyendahan yung rice tariffication law para maibalik ulit sa National Food Authority or NFA yung power, kumbaga kapangyarihan sa pagbebenta at pagkontrol nung supply ng bigas. Pero under RTL kasi, Paps, nawala nga yung power ng NFA. Ang sabi ni Yusek Castro kanina, dahil daw sa RTL na ang author ay Senadora Villar, nawala nga daw yung power na yan. So hindi na through government ang nagiging bentahan sa private company na. So mas madali daw sana kung mismong NFA ang magbebenta sa other government entities. Sa ngayon kasi sa Kadiwa at saka sa FTI lang sila pwedeng magbenta. And pinoint out pa kanina, Paps, ni Yusek Castro na hinarang daw ni Senadora Villar yung amendments na isinusulong para nga amyendahan yung RTL at maibalik yung kapangyarihan ng NFA. Pero kaya na, nagkakasitahan na. ang interesting nangyari to yung after, lahat yan. Everything is timing, di ba? Yes, after i-endorse si Congresswoman Camille Villar ni VP Sara. And may lumabas na, napanood mo na ba, Paps, ang Magkaibigan political ad. So bukod sa itim, lumabas na rin yung Magkaibigan. Ayun, itim at magkaibigan. Itim at magkaibigan. Okay, Julie, nagsalita na ba ang Malacanang tungkol dun sa pagkakahalagay sa Google Maps ng West Philippine Sea? May reaction ba sila dito? Yes, ilang linggo na nga rin, Paps. Halos may isang linggo na rin or higit na naging matunog yung pagkakalagay nga ng West Philippine Sea sa Google Maps. Ang sabi ng palasyo, kinatutuwa daw yan ng Malacanang. Kasi una, kinikilala na or naging mas malawak na yung pagkilala sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi lang sa karapatan, pati sa sovereign rights natin. And dahil nga itong Google Maps, of course, malawak na rin yung, kumbaga, yung hindi na lang sa Pilipinas. So parang na-legitimize yung ating sovereign rights doon sa teritoryo. And aside from that, kasi, Paps, ang tagal lang ginagamit ng termino 2012 pa. So, and yung Marcos administration, matagal na rin naman nila na sinusulong na ipaglaban yung karapatan, hindi isusuko yung kahit na anong parte o bahagi ng teritoryo ng bansa dyan. So, it's a positive development for the palace. And finally, itong pagkakalagay sa Google Maps, parang officially dinedeklara na meron talaga. Big deal talaga siya, big deal Kasi talaga. Before, parang, kumbaga bakit parang sa atin lang nag-e-exist yung termino na West Philippine Sea? Kasi ibang mga bansa, may kanya-kanyang term for that So ngayon na nandiyan na, may pagkilala na. Okay, Julie, pinaliwanag din ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga patakaran para sa mga opisyales na gustong mamasyal o tumungo dito sa Taiwan. Anong paliwanag dito?
Actually, Paps, meron kasing inilabas na Memorandum Circular number 82, yung palasyo na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Before kasi yung rule ay sa pagbisita or official purposes ng pagbisita at pag-receive ng Taiwanese officials, kailangan natin ng clearance mula sa Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi kinikilala natin yung One China policy. So dahil dito sa Memorandum Circular number 82 na to, hindi na sa lahat, hindi na sakop nung rule ang lahat ng government officials. Ngayon, Presidente, Vice-Presidente, Secretary of Foreign Affairs at saka Secretary of National Defense na lang. So, mas maluwag na, kumbaga. And ang goal daw niyan, Paps, ay ma-maximize yung opportunities ng Pilipinas na ma-expand at matalakay pa yung ibang mga areas of cooperation with Taiwan. Medyo sensitive kasi yung usapin na yan, ano? Yes, oo. Lalo na kung meron kasing ganitong mga... May implikasyon na pagka pumunta ang isang opisyal ng pamahalaan, no? Dito sa Taiwan. Oo, kasi wala naman tayong formal, di ba, na diplomatic relationship, no? So, kaya nga kinikilala natin yung One China policy. So, ngayon, in a way, kumbaga na-ease na yung restrictions nung pag-travel at pag-receive ng government officials. Okay, Julie, sa ibang issue, may nasabi na ba ang Malacanang sa panawagang gamitin yung mga military assets dito sa mga kidnapping for ransom cases? Pops, kanina nga isa yan sa mga na-discuss natin sa press briefing, ano? Kasi nga, lumalawak or dumadami at paulit-ulit yung mga kaso ng kidnapping, particular yung mga dayuhan na involved dyan. Ang sabi kanina ng palasyo, and reiterate nila yung sinasabi ng Philippine National Police ni Chief Marbil na wala nga daw widespread kidnapping spree sa bansa. So, ganun ba? Oo. Yun yung posisyon kasi ng PNP na nireiterate ng palas. So, kung para sa kanila, walang ganun, walang nakikitang pangangailangan pa for now na gamitin yung resources ng militar at ng pulisya para sa mga ganitong uri ng kaso. At Julie, hinggil dito sa breaking news na pagpanaw ni Pope Francis, may reaksyon na ba ang palasyo? Paps, sa ngayon, humingi na tayo ng statement mula sa Malacanang tungkol dyan. And sa ngayon, wala pang nailalabas na reaksyon ng abangan natin yan, palasyo. Sigurado. Abangan natin yan kasi for sure, magsasalita ang palasyo dyan bilang si Pangulong Bongbong Marcos ay Katoliko. At talaga namang may pagpapahalaga sa relihiyon. And ano ba ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon? Meron siyang isang pupuntahan na burol din ngayong hapon. So, yun. Hindi pa natin pwedeng i-disclose kung saan. Tabayanan din natin mamaya. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baizas.